Tinutukan ng mga otoridad sa Isabela Province ang agad na pagpapalikas sa mga kababayan na nasa lugar na direktang tatamaan ng Super Typhoon Uwan. Para bigyan tayo ng update, may report si Erwin Temperante. Erwin? Ate Weng, higit 4,000 individual ang inilikas mula sa 16 na bayan dito sa lalawigan ng Isabela. Karamihan sa mga inilikas ang mga nasa low-lying areas o yaong may banta ng pagbaha sa kanilang lugar gaya ng mga bayan ng Santo Tomas, Santa Maria, San Pablo at Cabagan. Ayon sa Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, naka-preposition na ang 8 emergency response team sa mga strategic areas sa lalawigan. Naka-standby na rin ang 4,903 food packs na handang ipamahagi anumang oras. Kabilang na rito ang 32,000 food packs mula naman sa DSWD Field Office 2. Samantala, ang ilang residente naming nakausap kanina pinili na lamang na agad na lumikas at magtungo sa evacuation center dahil sa takot sa bagyong uwan na posibleng magpabaha sa kanilang tinutuluyan. Sa ngayon, pansamantalang huminto at yung ulan at bugso ng hangin. Gayunpaman, nagpapatuloy ang monitoring ng pamahalaang panlalawigan ng Isabela upang maiwasan ang anumang casualty sa mula sa bagyong uwan at kasama na rito ng lalawigan ang mga ahensya ng BFP, PNP, maging ang DSWD. Ate Weng. So sa ngayon, meron na bang sabi mo nga medyo bugso-bugso lang yung mga pag-ulan at saka yung hangin. Pero may na-experience ba na kahit papaano pagbaha? Dito sa mga nadaanan natin, sapagkat nakapag-ikot tayo kanina bago pa man tumila ang ulan, may mga malalakas na buhos ng ulan, nagsisimula ng tumaas yung tubig dito sa mga ilog, maging doon sa mga kalsada, umaapaw na yung mga gutter natin. Pero paliwanag naman ng PDRMO ng Isabela na hindi lamang dahil doon sa pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam kaya tumataas ang tubig dito sa mga low-lying areas, kundi may mga tributaries din ng mga iba't ibang ilog. Kaya gusto nilang klaruhin, linawin sa publiko na hindi lamang ang Magat Dam o mula sa Magat Dam kung bakit nagkakaroon ng mga pagbaha diyan sa mga low-lying areas mula nga diyan sa bayan ng Aurora, pababa dito naman sa bayan ng Santo Tomas, San Pablo, Santa Maria, maging dito sa Cabagan. Sapagkat ang pinapaliwanag nila kanina nung ating kausap, si spokesperson Ezekiel Kilang ng PDRMO ng Isabela, ang sabi niya, may mga contributory na river kung saan nagmumula at bumabagsak din yung mga tubig patungo dito sa Cagayan River. Ate Weng. Pero saan nanggagaling yung mga tubig na yon, yung pagtaas ng tubig na yon? Doon sa sabi mo nga, yung mga tributaries na ibang maliban doon sa pinapakawala ng Magat Dam. Oo. Ang iba rito, Ate Weng, yung mga ilog na nabanggit, kagaya ng ilog mula dito sa Nueva Ecija o Nueva Vizcaya, maging dito sa bahagi ng Quirino, bumababa yung mga tubig patungo dito sa Cagayan River. Erwin, kasi isa doon sa bahagi ng madadaanan ng bagyo, yung Isabela, so far, ano ba yung mga masasabi natin lugar na talagang vulnerable kapag dinaanan nitong bagyo? Noon pa man ay ang mga bayan na ng apat. Ito, Ate Weng, Santo Tomas, San Pablo, Santa Maria, Cabagan. Ito yung posibleng mabura kung talagang tataas ang tubig mula dito sa Cagayan River. Ito ang sinasabi nila posibleng ma-wash out kung talagang magpapatuloy ang malakas na ulan sapagkat ito ang lumalabas na catch basin ng lalawigan ng Isabela. Kaya dito nakatutok yung 4 na response team ng PDRMO mula dito sa lalawigan para tiyakin na anumang oras ay kinakailangang magresponde, makakapunta agad sila. Masunurin na ba ang mga kababayan natin dyan sa Isabela sa panawagan kapag may mga preemptive evacuation? Oo, Ate Weng, isa rin niya sa mga tinanong natin kanina kay spokesperson Ezekiel Kilang. Ang tanong natin ay, kamusta? May resistance ba mula doon sa isinagawa nilang mga forced evacuation sapagkat nagsagawa na sila? Batay na rin sa kanilang monitoring. Ang sagot naman ni Ginoong Ezekiel Kilang, mabuti at nakikipag-coordinate at nakikipag
usap ng maayos ang mga residente sa kanila at kusang loob silang sumama doon sa isinagawang mga forced evacuation doon sa 16 na bayan. Kabilang na rito, Ate Weng, yung iba pang mga coastal municipality dito sa lalawigan ng Isabela. Mamayang hapon hanggang bukas ng umaga inaasahan ang matinding epekto ng bagyo dyan sa inyong lugar. Makikiantabayan, makikibalita pa rin kami, Erwin, at sana ay patuloy na maging maayos ang komunikasyon para sa paghahatid ng mga impormasyon. Tama ka dyan, Ate Weng. Yun lang ang isa sa ating mga worries ngayon sapagkat kanina, mga bandang 10:30, nawalan na ng kuryente rito. Bagamat bumalik, ngayon lamang, pero inaasahan natin sa mga ganitong sitwasyon, posibleng maputol nga ang linya ng komunikasyon, dala ng kawalan ng supply ng kuryente. Magkagayon man, magpapatuloy tayo ng mga update, monitoring para naman maihatid natin ang mga huling kaganapan mula rito sa lalawigan ng Isabela patungkol sa paghagupit nga nitong bagyong Juan. Ate Weng. Okay, maraming salamat, Erwin, at mag-ingat kayo dyan sa Isabela.